Uy, nakita nyo ba sa mga pagkain niyo yung nakalagay na expiry date? Merong best before, merong best used by, merong used by, expiration date, tapos meron pang iba mga nakasulat na manufacturing date, sell by. Anong ibig sabihin ng mga nakasulat na to? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Kung mahilig kayong kumain, magluto, mag-prepare ng mga pagkain ninyo, kadalasan makikita ninyo sa mga packaging ang mga nakalagay na mga dates. Usually, yung mga packaged foods, mayroong shelf life yan ng around 2 years. Tapos, merong mga nakasulat na packaging or manufacturing date, best before or used by date na nakastamp sa box, sa wrapper, or sa bottles. Paliwanag po natin yan isa-isa. Yung manufacturing date, no-brainer po ito, nakalagay kung kailan yan minanufacture. O diba? Simple. Siyempre, easy round lang tayo. Doon tayo ngayon sa intermediate round. Kapag mayroon kayong nakitang sell by sa packaging, wag po kayo mag-alala masyado. Sinasabi lamang po na ibenta lang yan ng mga sellers by the date na nakasaad. Pero hindi ibig sabihin na hindi na yan safe kainin. Sa totohanan, pinapabenta lang yan at safe pa yan kainin after the date na nakasulat sa sell by. Doon tayo ngayon sa medyo nakakalitong round. Used by or best before dates. Kapag sinabing used by, ibig sabihin pinakamagandang makain mo na yung pagkain na yan bago yung date na nakalagay. Although safe pa rin naman pong kainin yan, pero kung baby formula yan o di naman kaya ay kung yung pagkain ay sa itsura pa lamang may amag na o mayroon ng ibang amoy, huwag mo nang kainin. Yun namang best before date ay date na nagsasabi kung kailan yung pagkain ay best quality pa. At beyond this date, pwede namang mabawasan ang quality ng food. Although pwede pa rin naman pong kainin ang pagkain if properly stored yung pagkain. So bale, in essence, mas strict kapag used by ang nakikita ninyo o yung expiration date. Ang tanong ngayon, paano kung nakakain ka ng pagkain tapos lampas na sa date na nakasulat? Meron lamang po tayong ilang rule of thumb dyan. Kapag milky yung food item tulad ng gatas or yogurt or cream cheese, pwede pa yan safe hanggang 1 week after the said date. Yung mga butter, yung mga eggs at other cheeses naman, pwede pa around 1 month. At yung mga frozen goods naman, up to 1 year after the date, pwede pa usually kainin or generally pwede pa kainin. However, isang napakalaking however, huwag na po ninyong kainin kung in doubt kayo o kaya naman ay kung yung bote ay mayroon ng mga dents o lumolobo na yung lalagyan. Kapag ganyan, maaaring kontaminado na po yung food item kaya huwag nyo na pong kainin o huwag nyo nang i-prepare. Pwede rin kasing magdulot yan ng mga foodborne illnesses at foodborne intoxication at syempre, ayaw nating magkakaganyan kayo dahil pwedeng mauwi yan sa dehydration at ma-hospital pa kayo. Kaya naman, mag-ingat-ingat po sa ating mga kinakain dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. At sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!